Alex Personal Voice. Para akong pinipiga sa puso na pinagmamasdan ng asawa kong nakatulala lang sa harap ng kabaong ni Grandpa dito sa private cemetery nilang pamilya habang binabasbasan ni Father ang kabaong ni Grandpa. 3 araw lang namin itong ipinagluksa at sa 3 araw na iyon, ni isa ay walang nagtagumpay na makapagpasalita kay Leah. Kahit nga mga magulang namin ay hindi nito kinikibo, nakatulala lang siya. Yakap ang malaking frame ni Grandpa. Hindi kumakain at tubig lang ang pinapaloob. Hindi rin natutulog at halos hindi umaalis sa kabaong ni Grandpa. Alam ko namang mahal na mahal niya ito higit pa sa mga magulang namin dahil si Grandpa ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Kaya naiintindihan kong hindi biro ang hirap at sakit na pinagdadaanan nito ngayon. Nakakadurog lang sa puso na hindi ko siya maalo, mapakain o kahit mapaidlip man lang. Kahit nga mga kaibigan niya ay hindi niya kinikibo. Lalo na ako dahil ako ang dahilan kaya nabaril si Grandpa. Nagsisisi tuloy ako. Sising-sisi ako na iniligtas ako ni Grandpa. Sana ako na lang ang nabaril at nawala dahil ako ay asawa lang niya. Pwede niyang palitan kahit ilan pero si Grandpa, nag-iisa lang si Grandpa. Walang makakapalit sa kanya sa puso ni Leah. Napayo ko akong tahimik na umiyak. Hindi ko na alam kung paano ko siya asikasuhin mamaya sa bahay kapag kaming dalawa na lamang. Kahit hindi ito umiimik, ay alam ko, ramdam ko. Galit siya sa akin dahil sa pagliligtas ni Grandpa sa buhay ko. Baka mamaya ito na ang araw na kinatatakutan ko. Ang iwanan na ako ng asawa ko. Miyapay isa-isa na kami naghagis ng bulaklak sa kabaong nito habang ibinababa sa himlayan nito. Naka-all black kaming lahat na nandirito. Kahit naka-black, shade si Leah at sombrero na palapad na itim, ay kita ko pa rin ang masaganang pag-agos ng luha nito sa kanyang pisngi. Yakap niya pa rin ang nakangiting frame ni Grandpa. Siya ang huling naghagis ng puting roses habang nagsisipagpaalaman na ang mga nakiramay. Tahimik lang kami ng mga kaibigan namin sa tabi na tinatanggap ang pakikipagkamay ng mga bisita. Ilang oras lang ay kami-kami na lamang ng mga kaibigan namin ang naiwan dito sa cemetery. Maging sina Mama at Mommy ay nagsiuwi na dala na rin ng pagod at puyat. Nakaupo lang si Leah sa himlayan ni Grandpa. Haplos ng kamay ang lapida nito. Ayaw mo ba siyang lapitan, dude? Ani Charles, mapait akong napangiti. Hindi niya ako kailangan, dude. Napahinga ito ng malalim na tinapik ako sa balikat. Ngayon kanya mas kailangan, dude. Kahit hindi kanya imikan, mabuting nasa tabi ka lang niya para kahit paano ay maibsan ang pagdadalamhati niya. Pagpapayo ni Franco, nakatabi ko rin. Ako naman ang napahinga ng malalim. Thanks, Franco. Ngumiti itong tinapik ako sa balikat. Mauna na kami, guys. Pamamaalam ni Jessica na inakbayan ni Franco. Pilit kaming ngumiti na tumango sa mga ito. Lumapit din sila sa kinaroroonan ni Leah na kinausap ito para magpaalam pero hindi man lang lumingon si Leah sa mga ito. Sabay pa nilang niyakap ito at hinalikan sa ulo bago tumayo at nagtungo na sa kanilang kotse. Sunod na tumayo si Charles at Kate na magkayakap. Mauna na rin kami ha, Alex? Ani Kate na yumakap sa akin. Nakipagkamaya naman si Charles sa akin. Pilit akong ngumiti sa mga ito na lumapit din kay Leah at gaya nila Franco at Jessica ay niyakap at hinalikan nito sa ulo bago nagtungo ng parking. Napapahinga na lamang kami ng malalim habang matamang nakatitig kay Leah na nakasalampak sa lupa at haplos ang lapida ni Grandpa. Kung pwede ko lang akuin ang bigat na daladala niya pero paano ko naman maiibsan kung hindi ko nga maalo o mapagsalita man lang para malaman ang saloobin niya. Mauna na rin kami, Alex. Ikaw na bahala kay Leah, ha? Tawagan mo kami kapag may problema.
Mahinang saad ni Erica na tumayo na kasunod sa Danica at Karina na malungkot ang mga matang pilit ding ngumiti sa akin. Na isa-isang niyakap at humalik sa akin bago binalingan si Leah. Naiintindihan ko naman pagod at puyat din ng mga ito sa 3 araw na walang maayos na tulog at kain. Katulad namin ni Leah. Lalo nang asawa kong tubig lang ang ipinapaloob sa loob ng 3 araw. Matapos magpaalam ang mga ito ay umalis na rin sila. Nanatili ako nakaupo sa kalapit ni Leah. Hindi ko pa alam kung paano siya lalapitan ngayong kaming dalawa na lamang. Kahit gustong gusto ko na siyang lapitan at yakapin, pero tila may pumipigil sa akin at bumubulong, nahayaan ko muna ang asawa kong mapag-isa. Nagbabadya na ang malakas na ulan sa pagdidilim ng kalangitan. Nangangawit na rin ang puwet kong nakaupo dito sa himlayan ng kung sino na siyang kinauupan ko habang nakatitig sa asawa kong tila hindi man lang namamanhid sa pagkakaupo. Mariin akong napapikit at tingala ng isa-isa nang pumapatak ang ulan. Grandpa! Napadilat ako ng mga mata sa pagsigaw ni Leah sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ngayon ay hinuhukay na niya ng kamay ang lupang nakatabon kay Grandpa na ikinabahala ko. Para siyang asong kay bilis ng 2 kamay na hinuhukay ang lupa gamit lang ang mga kamay. Leah, honey, tama na. Pigil kong mahigpit itong niyaka pero malakas niya akong tinabik. Leah, huwag, honey. Muling pigil kong niyakap ito pero walang-wala ako sa lakas niyang isang kamay lang nito akong hinablot na ibinalibag sa lupang ikinadaing ko. Mabilis niyang nahuhukay ang lupang bagong hukay. Idagdag pang umuulan ng malakas kaya lalong lumambot ang lupa. Nakakalahati na niya ito at sumisilip na ang gawda na parehabang hinihigaan ni Grandpa. Kaya napatalo na ako sa hukay na kinaroroonan nito at muling nihaka para patigilin. Leah, wake up, honey! Tama na! Malakas kong sigaw na mahigpit itong niyakap. Bitaw! Malakas nitong sigaw na nagwawalang makawala sa akin. Mas sinigpitan ko pa ang pagkakayakap dahil desidido itong makawala na panay ang pagkawag ng mga paa nito. Marin ako napapikit at impit na napadaing nang kumagat ito sa braso ko ng sobrang diin na ikinabakat ng mga ngipin nito at ikinadugo ng braso kong kagat-kagat nito. Nangihina akong napabitaw dito na napasapo sa dumudugong braso ko. Rumagas sa luha ko kasabay ng malakas na ulang bumubuhos sa amin. Nangihina ako napasandal sa lupa at hinayaang umagaw sa akin ang tubig mula sa lupa. Muli nitong hinukay ang kabaon na ngayon nahukay na niya. Puro putik na din siya. Tom! Buena Vista! Are you out of your mind? Panabay na bulyaw ng mga kaibigan namin ngayon nagsitalon dito sa hukay at nihakap si Leah. Napilit ko makawala para ilabas si Grandpa sa kabaong nito. Let me go! I will save my grandpa! Bulyaw nito na pilit ko makawala sa pagkakayakap ni Kate, Jessica, Karina at Erica. Tom, Alex, what happened to your arms? Naalarmang sigaw ni Danica na ikinalingon ng 4 na nakayakap kay Leah at kita ang gulat sa mga mata nilang napatingin sa sapukong braso na dumudugo pa rin. Nakagat niya ako. Mahinang saad ko ikinalaki ng mga mata ng mga ito. Agad namang lumapit si Danica na sinuri ang sugat ko. Romeo, Buena Vista! Ang lalim ng sugat! Sigaw ni Danica na natatarantang piniga ang sugat ko ikinadaing ko. Langhiya! Malia! Ano nangyayari sa'yo, ha? Kinagat mo ang asawa mo? Natuluyan ka na bang nabaliw, ha? Malakas na bulyaw ni Kate dito kasabay ng malakas nitong pagsampal sa asawa kong nagwawala pa rin makawala sa kanila. Grandpa! Nanlaki ang mga mata namin na napabaling kay Leah na sumigaw at mabilis silang tinabig at tuluyang binuksan ang kabaong. Napapikit na lamang kami nang itinayo nito sa Grandpa na ngayon basang-basa na rin ng ulan. Hinayaan namin ito nang hinila niya sa Grandpa paahon ng hukay at inihiga sa lupa na muling nire-revive. Naluhan ako ng mga itong makaahon dahil parang namamanid na ako sa kirot ng braso kong kinagat ng asawa ko. Leah, enough! Bulyaw ni Kate nang akmang bubugahan nito ng hangin sa Grandpa sa bibig at malakas itong dinamba, kaya napahiga ito sa lupa. Dinaganan ito ni Kate at napapikit na lamang ako habang tumutulo ang luha nang makailang beses itong pinagsusuntok ni Kate sa mukha. Para akong sinasaksak sa mga nangyayari. Wake up, will you?
Patay na si Grandpa! Hayaan mo na siyang mamahinga! Bulyaw ni Kate na ikinalungon ko sa kanila. Sinisip-sip naman ni Danica ang dugo sa braso ko habang si Erica, Karina at Jessica ay iniahon ang kabaong sa hukay na akmang isisilid doon si Grandpa. Nang mabilis na kinabig ni Leah si Kate kaya napahiga ito sa lupa. Makailang beses niya ring pinagsasapak si Kate na inupuan nito sa tiyan at nanggagalaiting tumayo ng malakas na sinipa si Karina na nahulog sa hukay. Napatayo si Jessica na agad siyang sinapa kaya sila naman ang naglaban na nagpapalitan ng suntok sa muka sa kasagsagan ng malakas na ulan. Itinayo naman ni Erica si Kate na hilong-hilo na nakahandusay sa lupa. Sakto namang natalian na ni Danica ng kanyang panyo ang braso kong namamanhid na at mabilis nitong inabot si Karina na nahulog sa hukay. Nangihina akong lumapit kina Erica at Kate na nagtutulungang ibinabalik si Grandpa sa kabaong nito nang may sumipa sa akin na tumama sa pangakong ikinatalsi ko sa lupa at ikot ng paningin ko. Nanggagalaiting mukha ng asawa ko ang bumungad sa akin. Hindi pa man ako nakakabawi ay umupo ito sa dibdib kung ako naman ang sunod nitong pinagsuntok sa muka. Nalingunan ko pa si Jessica na hinang-hinang pilit bumabangon sa pagkakahandusay nitong binugbog ni Leah na tinutulungang makatayo ni Erica. Maging si Kate na binugbog nito ay kitang hinang-hina na rin. Ibang-iba ang nakikita naming galit sa mga mata nitong tila may sapi at sobrang lakas na hindi na kami nakikilala sa sobrang galit. Leah, enough! Papatayin mo bang asawa mo? Bulyaw ni Danica na sinipa si Leah kaya tumalsik ito sa lupa na agad niyang dinampa at pinagsusuntok. Naghihingalo akong dinaluhan ni Karina na makatayo. Palakas ng palakas ang ulan at pati kulog at kidlat ay nakikisabay na rin sa pagkakagulo namin. Danica, tama na! Awad kong hinang-hinana nang makitang dugoon na rin si Leah. Natigilan si Danica na siyang ikinangisi ni Leah at mabilis na pinagpalit ang pwesto nilang ito ang pumaibabaw na pinagsusuntok si Danica. Habang si Erica at Karina ay magkatulong na sinisilid muli sa Grandpa sa kabaong nito dahil katulad ko'y hinang-hina na rin si Kate at Jessica na binugbog ni Leah. Bitawan niyo siya! Baling nito kay Erica at Karina nang malingunan nitong naisilid na nila ang nanigas ng katawan ni Grandpa sa kabaong nito. Parang wala itong kapaguran na tila mabangis na lobong tumayo at sinugod sa Erica. Mabilis niya itong sinipa na ikinahulog nito sa hukay. Napaatras si Karina nang nanlilisik ang mga mata ni Leah na bumaling dito habang nakasalampak sa lupa na umaatras. Ay siya namang pag-abante ni Leah dito na kuyom ang mga kamao. Nangihina na ako pero pilit akong tumayo dahil panay ang mura ni Erica na hindi makaahon-ahon sa hukay na dinaluhan ni Kate makaahon, habang si Jessica ay tinulungan si Danica na nakahandusay na sa lupa at mukhang wala ng malay. Duguan na rin ang mukha. Leah, tama na! Awad ko na mahigpit itong niyakap mula sa likuran pero malakas niya akong siniko na ikinayuko ko kaya madali niya akong hinablot mula sa likod at buong lakas na ibinalibag sa lupa. Umikot ang paningin ko kasabay ng pamamanhid ng ulo ko sa malakas na impact ng pagkakauntog ko sa matigas na bagay. Alex! Umikot ang paningin ko at dinig ko pa ang pagsigaw ni Karina sa pangalan kong agad akong tinakbo. Guys! Si Alex! Help me! Pagpapasak lolo nitong niyakap ako sa ulo na ramdam kong tila nabiyak na ito sa sobrang kirot at kita kong umaagos na sa mukha ko ang sarili kong dugo. Iika-ikang nagsitakbuhan na rin sina Kate, Danica, Erica at Jessica. Sa tabi ko nabakas ang gulat, takot at pag-aalala. Leah! Naghihingalong pagtawag ko sa asawa ko. Gago ka! Gumising ka! Mamamatay ng asawa mo sa katagahan mo, Buena Vista! Dinig ko pang bulyaw ni Kate na muling sinugod si Leah at pinagsusuntok habang nakasalampak sila sa lupa. Papatirik na ang mga mata kong hindi ko malabanan at namimigat na ang paghinga. Alex! Panabay nilang sigaw na ikinatulo ng luha ko kasabay ng pagsarado ng mga mata ko. Leah, honey. Kate's personal voice.
Nanigas ako nang makitang tumitirik na ang mga mata ni Alex na naliligo ng dugo mula sa kanyang ulo habang yakap ni Karina na napapasigaw. Gago ka! Buena Vista! Gumising ka na! Bulyaw ko habang iniiwasan ang mga suntok nito. Hilong-hilo na ako sa lala ng natamo ko dito. Leah! Sigaw ni Erica na siyang sumipa kay Leah sa ibabaw ko at inupuan sa leeg. Napapaubo akong napadapa at napapangangang naghahabol hininga. Dinaluhan ako ni Jessica na hinang-hinarin habang si Danica at Karina ang umaasikaso kay Alex na wala ng malay. Hinubad ko ang suot kong blazer at ipinambalot sa ulo ni Alex na nabiyak na yata sa laki ng pagkakanganga ng sugat nitong tumama sa gilid ng isang nitro. Erica, tama na! Napalingon kami kay Erica sa pagsigaw ni Jessica nang malingon ang sakal-sakal nito si Leah na halos itaas na niya sa ere. Napatayo akong muling dinamba ang mga ito kaya napahiga kaming tatlo sa lupang puro putik na din. Napatihaya ako pero wrong move dahil nakangising demonyo na mukha ni Leah ang bumungad sa akin at isinaklob sa mukha ko ang hinubad nitong blazer nitong basang-basa kaya hindi ako makahinga. Nakaupo ito sa leeg ko kaya hindi ako makabuelo lalo na't hindi ako makahinga sa pagkakasakal ko at pagtatakip nito ng basa at makapal na blazer nito sa bibig at ilong ko ng sobrang diin. Panay ang sipa ko dahil ramdam kong nauubusan na ako ng hangin sa baga. Buena Vista! Kasabay ng bulyaw ni Jessica ay ang pagkasubsob ni Leah sa tabi ko sa lakas ng pagsipa ni Jessica dito. Napadapa akong naghahabol ng hininga na sunod-sunod na napaubo. Ramdam ko naman ang pagkabig sa akin ni Jessica na ikinagulong-gulong namin dahil muntik na pala akong mapukpok sa ulo ni Leah nang nahila nitong lapida. Leah, gumising ka na! Sigaw ni Karina na siyang tumayo at sinugod si Leah na dahan-dahang naglalakad na nakangisi sa amin ni Jessica dahil ang lapida na planong ihahampas sa amin na nakahiga dito sa lupa na hinang-hina. Karina! Marin ako napapikit ng mapahiyaw sa Erica kasabay ng dahan-dahang pagbagsak ni Karina na ngayon dumudugo ang ulo dahil sa paghampas ni Leah ng hawak nitong lapida sa ulo ni Karina at sa noo tumama na ngayon rumaragasan na rin ang dugo. Nahati ang hawak nitong lapida na ngayon sa Erica na ang binalingan na akmang dadalo kay Karina na naghihingalong nakahiga sa lupang binabahana. Tulad namin ni Jessica na halos hindi na makakilos sa panghihina namin. Leah, I'm sorry. Ani Erica na humahagul-hul. Napapikit ako dahil hindi ko kayang makita ang malakas nitong paghampas kay Leah sa hinaklit nitong takip ng kabaong ni Grandpa. Mapait ako napangiti kasabay ng paghagulhol namin ni Jessica na yumakap sa akin. Dahan-dahan kaming itinayo ni Erica habang nakayakap si Danica kay Alex na dugo ang namumutla na parang naubusan na ng dugo at walang malay. Sunod na dinamaya ni Erica ay si Karina na walang malay at dumudugo rin ang ulo sa panghampas ni Leah ng lapida dito. Nanghihina kami ni Jessica na nalapitan si Leah na wala ng malay na nakahandusay sa baha na aming itinayong pinagitnaan. Itinayo na rin ni Erica si Karina at si Danica ay si Alex. Napalingon kami sa katawan ni Grandpa na nakasilid na sa kabaong nito pero putik-putik at basang-basa na rin tulad naming lahat. Nagambala patuloy namin sa kagagawa ng apo niyang sinapian ng kademonyuhan. Paano si Grandpa? Nanghihinang tanong ni Erica. Walang malay ang tatlong akay namin, si Alex, Leah at Karina, habang kami nila Jessica, Erica at Danica ay hinang-hina na rin sa pambubugbog ng Buena Vista na ito. Kung hindi lang namin inuunawa ang pinagdadaanan ay ililibing na namin ito. Nanghiya, wala ni isang sananto sa pagkakawala nito sa sariling katinuan na pinagharian ng kademonyuhan niya ang sariling isip at katawan. Tuluyang nagpatalo ang gaga. Isang linggo din kaming nanatili sa ospital. Nakakatawa lang na para kaming galing sa isang bugbugan sa dami ng pasa namin sa katawan, lalo na sa muka. Ipinalibing muli nila tita at tito ang katawan ni Grandpa sa panghuhukay ng baliw nilang anak, habang si Alex ay wala pa rin malay sa tinamong malaking sugat sa kanyang ulo. Mabuti na lang at hindi naapektuhan ng utak na hindi nabura ang mga alaala nito.
Pero nasa ICU pa rin ito at under observation pa din habang si Leah ay tulog pa rin dahil hindi pa man nagigising ay sinasaksakan na nila ng gamot. Medyo malakas-lakas na rin kaming mga pinagbubugbog nito. Kung hindi lang namin ito kaibigan at mahal ay kami na mismo ang magpapadala sa kanya sa kabilang planeta at doon maghasik ng kademonyohan niya. Napapailing akong pinaniningitan si Leah na ngayon papagising na. Akmang sasaksakan na naman siya ng gamot pero pinigilan ko. Wadi, nangihinang pagtawag nito nang tuluyang maimulat ang mga mata. Romeo! Madiing asik ko na napalabi ito. Sorry, I lost my control. Mahinang saad nito. Parang kinurot ang puso ko nang tumulo ang luha nito. Paniguradong magwawala at sisisihin na naman nito ang sarili kapag nalaman ang nangyari sa asawa na siya mismo ang may kagagawan. Pilit akong ngumiti na hinaplos ito sa ulo at pinahid ang luha. I understand. We understand, Leah. You're not alone. You know that we're always here for you. You can count on us, Body. Naluluhang saad ko habang haplos ito sa ulo. Thank you. Si Alex, nasaan ang asawa ko? Napailing ako nagpahid ng luha. Asawa mo? Alalahanin mo. Mayinang sagot ko. Natigilan ito at biglang namutla ng mapaisip ng malalim. Rumagas sa aluhan nitong napailing. Nasaan ang asawa ko, Buddy? Humihikbi na tanong nito. Napahinga ako ng malalim na nalalamlam ang mga matang tumitig dito. Kaya mo na ba siyang makita? Kaya mo na sarili mo? Baka may round 2 pa ang paglabas mo ng sungay mo. Nangihina pa kami Bonavista para awatin ka. May kadiin ang asik ko. Napalabi itong umiling-iling habang panay ang pahid sa luha. Gusto ko siyang makita, Body. Tumango akong inalalayan itong makatayo. Nahihimbing naman ang 4 na kasama namin dito sa silid kaya hindi na namin ginising ang mga ito. Magkaakbay kaming lumabas ni Leah sa recovery room kung saan kami naka-admit. Dahan-dahan kaming lumipat sa kabilang silid kung saan ang ICU na kinaroroonan ni Alex. Napatakip ito sa bibig na napahagulhol ng masilayan mula dito sa labas ng bintana ang itsura ng asawang may mga nakakabit na aparato. May banda sa ulo, tubo sa bibig at oxygen sa ilong. This is all my fault. Humihikbing saad nitong napasandal ng noo sa salamin. Hinagod-hagod ko ito sa likod. Munti ko na kayong mapatay. Lahat. Munti ko nang mapatay ang asawa ko. Kayong mga kaibigan ko. Mapait akong ngumiti kasabay ng pagtulo ng luha ko habang hinahagod ito sa likod. Leah, we're not blaming you. So please, stop blaming yourself. Umiling-iling ito. What am I gonna do now? Dahil sa akin naka-ICU si Alex. Then stay. Manatili ka sa tabi niya, Leah. Kailangan mo ang asawa mo pero kailangan ka din niya, Leah. Huwag kang magsulo. Para saan pat nandito kami kung hindi ka namin madadaluhan sa ganitong pagsubok? Tumangutango itong nagpahid ng luha at yumakap sa akin na ikinangiti ko. Uy, sali naman dyan. Ani Jessica. Welcome back, Bonavista. Segunda ni Erica. Napabitaw kami nang sumulpot ang 4 na nangingiting nakatitig sa amin. Naluluha kaming napag-group hug na pinagigitnaan si Leah na para ng baka na umaatungal sa pagyayakap namin dito.